Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kawawa ang mga nagsasabi na mabuti ang masama at masama ang mabuti. Pinapalitan ang liwanag ang dilim. Pinapalitan ng liwanag ang dilim at ng dilim ang liwanag. Itinuring na mapait ang matamis at matamis ang mapait. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kasama, mga magulang, mga kapatid, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website rmndipolog.weebly.com. Mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, ay patuloy na maghahatid sa inyo na mga kasagutan o mga liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Of course, no? Araw po ngayon ng linggo at petsa 23, 2012. Bukas na ang pag-wait natin, no? Paghintay ng hating gabi para ipagdiriwang na naman natin ang karawan ng ating Panginoong Hesukristo.
ang kanyang birthday sa iyong araw na yon. Mga kaibigan at mga kapatid, as usual, magandang tanghali po sa lahat ninyong mga nakikinig dito sa Dipolog. At andyan sa internet, as usual, dahil hindi natin alam kung ano ang oras ninyo, as usual, like to say, have a good day po sa inyong lahat. At always, huwag kayong magtataka na ang palatuntunan natin ay Tagalog pa rin o Tagalog version kahit na mahirapan tayo sa pagtatagalog. Dahil ang ating issue ngayon parang karugtong ito sa ating mga natalakay last Sunday, no, about RH Bill. As usual, sasabihin kong mahalagang paksa ang ating tatalakayin dahil gusto nating pag-usapan ang nangyaring butuhan at hindi lang about sa nangyaring butuhan doon sa Congress at Senate, but kung ano ang ating reaksyon. Siguro alam na ninyo kung ano ang resulta dahil very widely spread o nakakayag sa buong mundo ang resulta sa butuhan. Na kung tingnan natin ang butuhan, masasabi nating talo tayong mga kumukontra sa panukala na yon, ang RH Bill. By the way, itong kapatid ninyo, si Albert Dondoyano Sr. alias Veritas, ulitin ko, ang inyong lingkod sa palatuntunang ito. Katulad sa ibang bansa na nanaig ang kagustuhan ng tao kung ano ang gusto nilang batas na magawa sa mga mambabatas. Marami ng mga bansa ang talagang mapasa ang batas na kontra sa turo ng ating simbahang Katoliko. Kung pag-usapan natin halimbawa ang United States of America o ang Amerika, mga kaibigan at mga kapatid, kung i-analyze natin, hindi naman tayo magtataka kung matalo sa butuhan ng tao ang paninindigan ng ating simbahang Katoliko, dahil kung ang tanong, ilan ba ang Katoliko doon sa Amerika? Napag-alaman natin mga 20 to 25% lang ang Katoliko doon. So, hindi tayo majority sa Amerika. Ang karamihan doon sa Amerika ay protestante. At sa ating napag-alaman, ang mga protestante din doon, parang bumaba ang bilang nila dahil yung iba may mga bagong denominasyon na ang pinapasukan. Yung ang marami doon, sa napag-alaman natin, ang uso na grupo o religion doon ay yung tinatawag nating non-denominational o yung mga tinatawag nating mga born-again Christians. So imagine, yung 20 to 25% kung hindi ako nagkakamali sa porsyento sa bilang kung ilan ang mga Katoliko doon, kung ibase natin sa bilang na yan, paano tayo manalo, no? Sa ating simbahan, di ba? At saka sa napag-alaman natin, ang mga Katoliko naman
hindi naman natin masasabi na 100% ay faithful. O masasabi natin na hindi iniwanan kung ano ang turong Katoliko. Ibig kong sabihin, may mga Katoliko pa rin doon na hindi sinusunod lahat ang mga katuroang Katoliko. At yan din sa ating bansang Pilipinas. Ganyan rin ang nangyayari dahil kahit na sabihin nating ang bansang Pilipinas ay marami ang Katoliko o Catholic country ang ating bansang Pilipinas, pero sad to say, ako'y nalulungkot na ang mga Katoliko dito sa Pilipinas ay hindi nagkakaisa. Hindi ako nahihiya na sasabihin ang kalungkutang ito. Hindi ako nahihiya dahil yan naman talaga ang nature ko, no? Ang aking natural. Kaya nga ang call sign ko sa radyo ay Veritas. Ano bang ibig sabihin na Veritas? Katotohanan, o sa English pa, the truth. Ako ay mapagmahal sa katotohanan. So, kung tayo ay mapagmahal sa katotohanan, hindi tayo nahihiya na kahit na ang ating simbahan panamahal ang pinupuntarya sa pangit na imahen o pangit na balita tungkol sa Kanya. Totoo namang tayong mga Katoliko ay hindi nagkakaisa, di ba? Dahil kung nagkakaisa pa tayo, I'm very sure hindi mangyari yung lungkot na nangyayari natin doon sa Senate at sa Congress o batasan natin. Bakit ko nasabi yan, mga kaibigan, mga kapatid? Dahil ang daming Katoliko andyan sa Senate. Mas advantage ang ating bilang kung pag-usapan natin ilang Katoliko ang nasa Senate at nandyan naman sa Congress. Ang dami ring mga Katolikong mambabatas. Kung tutuusin, kung solid tayong Katoliko, faithful tayo sa ating pananampalatayang Katoliko, I'm very sure manalo ang ating ipanaglalaban sa ating pananampalatayang Katoliko. Pero hindi yan ang nangyayari. Dahil kung tingnan natin halimbawa ang batasan, ang principal author sa RH Bill ay isang Katoliko. Hindi ko lang, iwasan ko lang na sasabihin ng mga pangalan. Dahil napag-alaman ko, bawal sa ating simbahang Katoliko ang i-specify natin ang pangalan. Sa iba naman, hindi lahat. Napag-alaman ko, merong mga Katoliko ay very strict talaga sila. Talagang pangalanan nila kung sino-sino ang mga ito. At natandaan ko pa sa mga nakaraang palatuntunan natin, ako mismo ay pinangalanan ko rin kung sino-sino sila. Pero as I reviewed o tiningnan ko ang mga dokumento natin sa ating simbahan, magisterial pronouncements, opisyal na side sa ating simbahan, napag-alaman ko na mali pala ako kung halimbawa mag-endorso ako ng isang pangalan dito na isang politiko na yan ang bubutuhan natin. O di ba kaya'y sasabihin ko kung sino-sino ang mga politiko natin na hindi natin iboboto dahil kinokontra nila ang turo sa ating simbahang Katoliko. Napag-alaman ko na bawal pala yon, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin, kahit na merong mga senador o mga mambabatas na kinokontra nila ang
official stand ng ating simbahan. Ang ating simbahang Katoliko ay talagang nagre-respeto pa rin sa kanila. Yun ang isa sa side o turo o isip ng simbahan ay talagang napakasarap sa feeling ko. Na kahit na inaatake ang ating simbahan sa kanilang mga pronouncement, sa kanilang mga argumento, sa kanilang pagpabor sa RH Bill, ang simbahang Katoliko ay meron pa ring reservation na ang ibig kong sabihin na ay talagang nagre-respeto pa rin. Meron kasing mga anti-RH Bill sa nalaman ko na dahil sa lungkot nila at meron ng mix ba? Meron ng halong galit. Talagang parang pinangalanan nila kung sino-sino itong mga politiko na huwag nating iboboto pagdating sa eleksyon ngayong 2013. Pero ako, si Veritas, hindi ako agad nag-join sa ganyang isip dahil nalaman ko kasi na hindi yan ang tunay na tinig ng simbahang Katoliko. Di ba alam naman ninyo na bawal sa ating simbahan yung mag-endorse ng isang pangalan ng isang politiko na siya ang ating iboboto. Hindi katulad sa ibang religion diyan na may black voting pa sila kung ano ang sasabihin sa kanilang executive minister. Halimbawa, sabihin ang pangalan kung sino ang gustong iboboto nila. Pag maghayag ang executive minister nila na itong taong ito, pinangalanan nila, ito ang ibubuto natin. Talagang black voting sila. Alam niyo kung anong religion yan, no? Sa ating mundo ngayon, di ba? Sa simbahang Katoliko, hindi ganyan. Dahil ang theology ng simbahang Katoliko ay hindi nakapokus sa pagkatao. O hindi nakapokus sa politics lang. Ang simbahang Katoliko, hindi natin masasabi na halimbawa yung relihiyon na iyon na magko-comment sa ating simbahan na bakit ganyan kayo sa politika, simbahang Katoliko, na hindi kayo mag-endorse ng isang politiko na siya ang iboboto natin. Dahil mga kaibigan at mga kapatid, pangit to. Pangit, no? Ang nakikita kasi natin yung black voting, kung ang simbahan mag-endorso ng isang politiko na siya ang iboboto natin, pinangalanan kung sino-sino sila. Pangit dahil parang mawala na ang beauty ba o ang ganda sa politika, dahil naniniwala tayo na kahit na may masamang politika, meron pa ring mabuti sa politika. Yung tinatawag nating yung ang mga tao ay very mature na sa paningin nila o paniniwala nila sa politika, na may respeto, na libre ang mga tao sa pagpili kung ano talaga ang gusto nilang iboboto, na walang isang tao o obispo man o santo papa man ang magpili sa kanilang sarili na ito ang iboboto natin dahil ito ay mabuti. Pwedeng magawa yan ng ating mga pari at ating simbahan, pero naisip kasi nila na maaring magkamali ang isang obispo o ang isang pari sa pagpili kung ano kung sino sa ating mga politiko ay talagang mabubuti. Maaring magkakamali dahil hindi yan about faith and morals kasi. Eleksyon kasi yan, no? Hindi, no? Dahil kapag sasabihin ng mga hindi Katoliko na pabor sa black voting, sabihin nila na tama kami dahil nagkakaisa kami. O
O meron kasing bersikulo ng Biblia ang gagamitin nila na dapat ang mga Kristiyano nagkakaisa. Kaya pag sinabi sa kanilang executive minister na itong politiko na ito ang ating iboboto, ang namili ay isang tao lang o grupo lang ng mga tao. Halimbawa, yung mga ministro nila nagmi-meeting with their executive minister. Nagmi-meeting sila para pag-usapan kung sino ang i-endorse nila na kandidato. So kung meron na silang napili at sasabihin nila sa kanilang mga constituents o mga miyembro sa kanilang relihiyon na ito ang ibubuto natin. So ang namili ay yung mga leaders lang, yung mga ministro lang o yung executive minister lang. So, iilan lang ang namili. So, kayong mga miyembro, nawala na kayo ng karapatan na mamili kung sino ang gusto ninyong iboboto. Dahil ilang tao lang ang namili, di ba? Magandang pakinggan ang pagkakaisa. Pero, kung unawain natin ang Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, o ang Christianity, siguro nakalimutan natin na may masamang pagkakaisa. Meron ring pagkakaisa na tama. Hindi lahat na pagkakaisa ay tama. So yung block voting ng isang relihiyon dyan, alam naman siguro ninyo kung sino ang itunutukoy natin. Ang programa ni Veritas ay maghahayag o magpropronounce na yang relihiyon na yan, ang pagkakaisa nila sa pagboto, sasabihin natin hindi yan tama. Dahil sa sinabi ko, hindi lahat na pagkakaisa ay tama. Tama ang sinabi sa Biblia na mabuti na tayong mga Kristiyano ay nagkakaisa. Ang ibig sabihin dyan, magkakaisa tayo sa tama na pamamaraan. Dahil kung tingnan natin ng Biblia, kung eleksyon ang ating paksa, ano ba ang example, ano ba ang halimbawa na makita nating eleksyon dyan sa Biblia? Walang iba ang nasa isip ko. Yung sa kaso ni Judas, yung nabakante ang kaniyang posisyon. Dahil naghuhuda siya, no? Nag-suicide siya dahil sa ginawa niyang mali. Hindi na niya inisip na magpakumbaba at humingi ng kapatawaran dahil nasa isip niya ang laki sa nagawa niyang kasalanan sa Panginoon. Hindi na siya humingi ng kapatawaran. Pinangunahan na niya ang Diyos na kung humingi lang sana siya ng patawad kahit na sa laki ng kanyang kasalanan na nagawa, papatawarin siya, pero hindi na siya humingi ng patawad sa Diyos o sa Panginoon. Pinangunahan niya ang Diyos kasi. Hindi na siya humingi ng patawad. At anong ginawa niya? Nag-suicide siya. Yun ang nangyari kay Judas. Sama kasi sa ginawa niya. So dahil may posisyon kasi siya sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon, so kailangang may papalit sa kanyang posisyon dahil nabakante ang posisyon niya. O paano sila nag-elect? Paano sila nag-eleksyon? Si Kristo ba? O may apostol ba? O si Pedro ba ay namili lang ng isa tapos sinabi niya na ito na ang ating iboboto? Hindi ganon, hindi ganyan. Hindi block voting ang eleksyon nila. Mga kaibigan, mga kapatid, anong ginawa nila? Sa kanilang panahon, ripa. Ano ba yun? Lot. Draw by lot. Hindi block voting. So, yung matamis na tinuro ng mga ministro sa religion na yan, na block voting, hindi biblical yon, mga kaibigan, mga kapatid. Nagkakaisa nga sila
Pero ang pagkakaisa nila sa pagboto ay hindi yon ang turo ng banal na kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid. Yan ang rason, yan ang dahilan ang relihiyong Katoliko ay ipinagbabawal ang pag-endorso ng mga kandidato kahit na sila pa ay faithful na mga Katoliko. Ang sinasabi lang ng simbahang Katoliko, guidelines lang ang ibigay niya. O nangangampanya ang simbahan pero ang kampanya niya ito lang. Ito ang ibubuto nating tao. Ito ang ibubuto nating politiko na siya ay mapagmahal sa buhay, pro-life siya, at hindi niya kinukontra ang batas ng Diyos o batas ng simbahan. Yan lang ang ginawang pangangampanya ng simbahan, pero bawal ang pag-iendorso ng isang kandidato. At even yung hindi natin ibuboto, bawal din kung sasabihin natin ang mga pangalan na dahil sila ay anti-RH bill, itong mga pangalang ito, mga pro-RH bill sila, na lumalabag sa turo ng ating simbahang Katoliko, itong mga pangalang ito isusulat natin at mangangampanya tayo na itong mga taong ito, so and so, hindi natin ibuboto. Bawal yun sa ating wisdom, sa ating pananampalatayang Katoliko. So, mga kapatid kong Katoliko, kung nagagalit kayo sa mga pro-RH bill dahil sumusuporta sila sa bill o isang batas na para sa atin immoral o corruption bill, tama naman na hindi natin gusto ang ginawa nila. Pero sana we have to follow. Susundin natin kung ano ang itinuro ng simbahan sa atin pagdating sa mga isyong yan. Very delicate yan. Dahil kapag hindi natin susundin ang paraan na itinuro ng simbahan, baka pa tayo tawaging heretic o erehes o ereheya ang ating mga ginagawa. Kaya ako dyan sa Facebook, very careful ako. Kahit na hindi ko gusto yung mga senador na pumabor sa RH bill, pero very careful ako na wag kong hindi talaga dapat nga mangampanya ako na pangalanan ko kung sino-sino sila. Ang naintindihan ko sa side ng simbahan, pwede tayo mangampanya pero wag pangalanan ng mga pangalan kung sino-sino mga politiko yon. Kaya nga, tayong mga Katoliko na nagmahal sa ating pananampalataya, dapat makialam tayo. Meaning, manood tayo sa TV, makinig tayo sa radyo para malaman natin kung sino-sino sa mga politiko natin na hindi nag-against sa turo ng simbahan ng Diyos. Hindi na kailangang sabihin pa natin kung sino-sino sila. Dahil kung talagang nakikinig kayo sa radyo, nanonood kayo ng TV, dahil merong mga balita dyan, malalaman natin kung sino-sino sila. Hindi na kailangang sasabihin natin kung sino-sino sila. Mga kaibigan, mga kapatid. So kaya nga ang palatuntunan na Veritas, bawal dito sa palatuntunan ko na mangangampanya ng pangalan ng isang politiko. Ang ikakampanya lang sa palatuntunan ni Veritas ay yung guidelines ng simbahang Katoliko. Alamin natin kung sino sa mga politiko natin ay mapagmahal sa buhay, yung mga politiko na hindi kinukontra, hindi nag-a-against sa turo ng Diyos. Sino-sino sila? Kung malaman ninyo kung sino sila, hindi na kailangang sasabihin ko pa dito sa palatuntunan natin kung sino-sino sila. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? So yung isang religion yan na pangalanan kung sino, hindi yan tunay na Christian principle, mga kaibigan, mga kapatid. Bawal yun.
Yung eleksyon sa Biblia, hindi pinangalanan kung sino yon. Para tayong lahat ng mga Pilipino ay mabigyan ng totoong karapatan. Karapatan na walang taong nagdikta sa atin na ito ay bubuto natin. Wala. Dahil kung tayong mga Katolikong Kristiyano nagkakaisa sa isip, sa turo ng simbahan, hindi na kailangan pang sabihin natin kung sino o anong pangalan sa politikong yon, di ba mga kaibigan, mga kapatid? Hindi na kailangan na obispo natin magsasabi na ito si Mr. Kuan, ito ang pangalan niya sa iboboto natin. Hindi na kailangan dahil kung alam natin ang mga natural, ang kung anong klase ang mga politiko natin, kung alam natin dyan, kahit na hindi magsasabi ng pangalan ng ating obispo, talagang magkapareho ang iboboto natin, di ba? Dahil halimbawa, kung isang politiko yan, alam natin na mapagmahal sa pananampalataya, hindi nag-a-against sa turo ng simbahan ng Diyos. So, yan rin ang basis ko, at sa basis mo, at magkakaisa tayo. Magkaparehas ang politiko na iboboto natin. Kahit na hindi natin ihayag kung sino sila sa publiko. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Kaya yung mga kaibigan ko, mga kasamahan kong Katoliko, kung ang prinsipal natin, ikakampanya natin ang pangalan sa publiko, mag-suggest ako sa inyo, wag dyan. Meron akong basis. May statement ang ating obispo. If I'm not wrong, president ng CBCP ngayon, si Bishop Jose Palma, talagang nagdi-discourage siya o hindi niya pahintulutan na even mga priest, pinagbawalan ang mga pari doon sa kanyang diocese o sa kanyang jurisdiction na yung mga pari na mangangampanya ng pangalan kung sino ang hindi ibuboto. Pinagbawalan niya. Hindi mabuti yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya yung mga kasamahan ko ngayon ng mga anti-RH bill, ito ang dapat nating gawin. Alam na natin kung sino ang mga pro-RH bill na hindi natin dapat iboboto dahil against life ang pinapaboran nila. Pero wag lang nating ikampanya dito ang mga pangalan nila, no? Bawal sa ating sistema yan. Hindi na kailangang sabihin pa natin ang mga pangalan kung sino ang mga bumoto sa RH bill. Hindi na kailangan. Dahil kapag nanonood tayo ng TV at nakikinig ng radyo, alam na natin kung sino-sino sila. Mga kaibigan at mga kapatid, meron tayong pasalamatan. Hindi ko lang i-announce dito ang pangalan, pero alam na ninyo kung sino siya. Sa second reading, hindi natin nakita siya sa botohan. Siguro nag-a-absent siguro. Pero sa third reading, hindi ko nakita dahil yung TV kasi hindi palaging nakatutok doon sa botohan. Kasi simultaneous kasi ang botohan sa Senate at simultaneous kasi ang botohan sa Senate at batasan o Congress natin. So hindi ko nakita doon sa TV kung ano ang ibinoto sa ating congressman sa 2nd District. Hindi ko nakita, oh. Pero napag-alaman natin dahil merong nagsasabi kung sino ang ibinoto o kung ano ang binoto sa ating 2nd District na congressman. Napag-alaman natin na bumoto siya ng no. So ang ating 2nd District na congressman bumuboto daw ng no. So gusto nating pasalamatan siya, no? Dahil naaayon sa ating ipinaglalaban ng kaniyang boto. So, congratulations. Salamat, Congressman. Dahil ibinoto mo ang tama para sa
palatuntunan natin. Congrats, Congressman, no? Na binoto mo ang tama. At napag-alaman pa natin na siya ay kung hindi ako nagkakamali, liberal ang partido niya. Na napag-alaman ko, kung hindi ako nagkakamali, yun ang partido sa ating presidente, di ba? So alam naman natin na ang ating presidente ay pro-RH bill, di ba? So kung nag-stick siya, no? Sa tinig sa kaniyang partido, lamang siguro pro-RH bill ang ating congressman sa 2nd District. Pero hindi siya pro-RH dahil ang binoto niya, no? So talagang hanga-hanga ako sa ginawa niya, no? Hangang-hanga tayo, no? Salamat, Congressman, dahil kahit na kung liberal ang partido mo, bumuboto ka ng no. Salamat, Congressman. So nanaig kung ano ang nasa isip mong tama. Kasi mga kaibigan, nalulungkot tayo sa ibang mga congressman o mambabatas dahil kung totoo, meron naman tayong reliable source at saka napakinggan naman natin, sinabi ito ng ating obispo. Kung hindi ako nakalimutan, yung retired Bishop Bacani. Kung hindi ko nakalimutan, ini-airy pa ito, may broadcast ang RMN Dipolog, yung balita anong araw na yon, napakinggan natin dito sa RMN Dipolog. Yung salita ni retired Bishop Bacani na merong ikinalulungkot nating nangyari sa butuhan sa third reading. Mga kaibigan, mga kapatid, dapat malaman nyo ito. Hindi lang tayo magsasabi ng mga pangalan ng mga politiko. Na ako'y nagtataka dahil sa third reading, bumaba ang boto sa no. Yung mga no to RH bill. Akalain mo mga kaibigan, mga kapatid, sa second reading, ang no, 104 votes. Ang sa yes to RH bill, 113. Nanalo ang pro-RH sa second reading sa batasan. Pero hindi ganong layo ang lamang. Mga 9 votes lang, no? Imagine, no, 113 ang pro-RH congressmen o mambabatas ang bumoto. Tapos ang no sa ating side sa simbahan voted 104. So 9 votes ra ang diferensya. So kaya last program natin tayo'y nangangampanya na sana yung ibang yung mga congressman o congresswoman mambabatas natin na bumoto sa second reading ng yes na magbago ang isip nila na magnuno na sila. Dahil yung iba kasi nalalaman natin noon, mga mambabatas natin na yes sila sa arts bill pero nagbabago ang isip nila. Kaya dumami ang mga mambabatas natin na nagnuno sa RH bill. Pero kulang pa. Dahil sa resulta sa second reading ay talagang lamang pa rin ang yes dahil 113 then 104 lang ang no. So 9 votes ang diferensya. At napag-alaman natin maraming absent sa second reading. Mga 60 plus siguro yon. 60 plus ang absent. Kaya nananawagan tayo last program natin na sana bumoto na sila. Yung nag-absent, bumoto na sila. At ang ibuboto nila sana no para malamangan natin yung 113 na votes ng yes. Pero hindi ganun ang nangyari mga kaibigan ng mga kapatid. Dahil yung mga congressman na absent na bumalik sila bumoto sila pagka third reading ay yung ang daming mga yes. Dahil umabot ng 133. Imagine, 133 ang bumoto sa yes to RH bill. Tapos ang sa atin sa no 79 lang. Ako'y nagtataka. 79? Second reading 104?
Saan na ba yung ibang no? Ako'y nalulungkot dahil inisip ko baka nagbago ang isip nila, nag-yes na sila. Nalulungkot talaga ako dahil ano ba yung iba? 104 ang no sa second reading, pagkatapos third reading, 79 na lang. Sana yung iba. Napag-alaman ko, mga kaibigan, mga kapatid, sinabi ito ni Congresswoman, if I'm not wrong, ng Albay ba yun? O hindi Albay. Congresswoman Magsaysay, no? Pwede ra sabihin natin ang pangalan, basta hindi politika, ano? No, hindi natin inaatake, ha? Sabi ni Congresswoman Mitos Magsaysay na isang no to Aris Bill, yung ibang no sa nagnuno na congresswoman, yung mga nagnuno na mambabatas natin sa second reading, ang iba hindi na bumalik sa butuhan pagka third reading. Dahil sabi niya, ang atin daw leader, o sino yan, hindi lang ko lang sabihin pangalan, pinipressure daw ang mga mambabatas natin na yung bumoto sa second reading ng no, sinasabihan daw sila na it's better na wag na kayong buboto kung ang iboboto ninyo no. Napag-alaman natin yung mga liberal na mambabatas natin na miyembro sa Partido Liberal, partido ng ating presidente, sinasabihan daw sila na kung ang iboboto niyo no, wag na lang kayo, mas mabuti na wag na lang kayong buboto. Dahil may sinabi pa na hindi daw ibigay yung port barrel ba yon? Ay, natakot naman yung ibang mga mambabatas na nagnuno. So, hindi sila bumalik sa third reading, hindi sila bumoto. So, kaya bumaba ang ating boto natin sa batasan, yung mga congresswomen, congressmen, bumaba ang no. Kala ko, nagtatransfer sila. Nagbago ang isip nila, nag-yes na sila. Hindi pala, ganun ang nangyari. Hindi sila bumoto sa third reading dahil natakot sila sa panakot ng kung sinong tao yan. Alam naman siguro ninyo na hindi daw ibigay ang ano yon. Hindi ko na sasabihin. Pangit kasi. So, ang lumitaw, merong kawardes. Hindi natin nagustuhan dahil kung talagang totoo sila sa kanilang pagpili, pagboto, hindi sila magpadala sa pressure. Kaya yung third reading na botohan sa Congress, parang merong hindi mabuting nangyayari doon. Hindi natin masasabing fair, no? Parang hindi fair ang botohan sa third reading. Dahil merong mga congresswomen ang hindi na bumalik sa third reading, hindi na bumoto dahil takot sila. So, hindi maganda, no? Ang botohan na yon kung ganon. Pero, pinapasalamatan natin yung mga liberal na mambabatas natin na nagbumoto ng no, na hindi nagpadala sa pressure. Yun ang matatawag nating matapang, no? Matapang na mga mambabatas. Yun ang dapat tularan natin. Alamin ninyo kung sino sila. Hindi ko nasasabihin ng mga pangalan dito. Bawal kasi. Kagaya sa ating second district na congressman. Liberal siya, no? Kung hindi ako nagkakamali. Pero binoto niya, no? So, nagtaka tayo, di ba? Dahil ang partido ng ating presidente liberal, yes siya, pero ang ating congressman sa second district bumoto ng no. So iba ang boto niya sa boto ng ating
ang pabor sa ating presidente, yung pabor sila sa RS Bill, di ba? Mga kaibigan, mga kapatid. So, ulitin ko, salamat Congressman ng 2nd District. Pasensya na mga kaibigan, mga kapatid sa Tagalog natin tayo'y nahihirapan talaga sa pagsasalita ng Tagalog. At isip ko tuloy na kung magpahintulot ang Diyos na magpatuloy pa itong palatuntunan natin, talagang magpo-focus na tayo sa Tagalog version na palatuntunan, parang masanay na tayo. Para hindi na tayo mawawala na itong hirap natin sa pagsasalita ng Tagalog. Very tigas, no? Hirap kung hindi tayo sanay. Alang-alang sa pagmamahal natin sa bansang Pilipinas natin. At hindi naman siguro ibig sabihin na hindi tayo nagmamahal sa wikang Bisaya, no? Tayo mga Bisaya. Nagmamahal pa rin tayo sa wikang Bisaya. Dahil kasi ang ating palatuntunan nationwide na, katulad sa RMN noon, ang meaning sa RMN, Radio Mindanao Network lang. Ngayon hindi na Radio Mindanao Network, radyo mo nationwide na. So talagang lingwahe na gagamitin natin siguro pang nationwide na Pilipino na, no, Tagalog. So hindi naman siguro mahirapan ang mga Bisaya kung makinig ng Pilipino o Tagalog na programa, di ba? Dahil tinuturo naman sa eskwelahan yung Tagalog o Pilipino. So, tayong mga Bisaya makaintindi ng Tagalog, di ba? So, nagde-decide ako ngayon na ang programa natin from now on, simula ngayon, talagang ano na lang natin, Tagalog na ang ating palatuntunan. Para pag-post natin sa internet, talagang lahat ng mga Pilipino makaintindi, mga kaibigan, mga kapatid. So sa ngayon, ako'y humingi ng patawad na parang maraming pagkakamali, no? Na pagbigkas natin sa salitang Tagalog dahil hindi pa tayo sanay, no? Nahihirapan pa tayo sa pagsasalita ng Tagalog. Okay, mga kaibigan ng mga kapatid, nalulungkot tayo sa resulta sa botohan sa Senado at saka sa Congress. Dahil sa Senado, ang bumoto ng yes, ilan ba yun, no? 13, no? 13 votes sa yes, tapos ang sa no, 8 lang. Hindi ko na sasabihin kung sino-sino sila. Dahil kung nanood kayo ng TV, malaman ninyo kung sino sila. Basta ang malaman ninyo kung sino ang pumabor sa turo ng simbahan, alam na ninyo kung dapat ba silang iboto o hindi, di ba? Hindi ko na sabihin ang mga pangalan nila. Bawal, no, sa palatuntunan natin, ha? Mga kaibigan, mga kapatid, ito lang ang tandaan natin. Kapag ang pag-usapan natin about morality, dapat ang basis natin, kung paniniwala ang basis natin, ang authority o otoridad natin sa morality, hindi gobyerno, hindi rin grupo, halimbawa grupo sa mga pumapabor sa RH Bill, hindi sila ang authority kapag ang pag-usapan natin morality. Kung tingnan natin, babasahin natin ng Biblia, ang authority sa morality ay ang simbahan o ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang mga bersikulo ng Biblia na pinagbatayan natin na kapag morality ang pag-usapan,
ang paniniwalaan natin, hindi dapat yung mga pro-rich bill. Hindi rin ang gobyerno. Makinig lang tayo sa gobyerno kapag ang tinuturo nila, ang tinig nila, naaayon sa itinuro ng simbahan. Halimbawa, kung ang ating presidente o ating mga mambabatas ang gusto nilang gawing batas yung batas na hindi kumukontra o yung batas na naaayon sa teaching o katuruan ng simbahan about morality, talagang maniwala tayo sa gobyerno. Talagang maniwala tayo sa mga tao, kahit na mga tao lang sila, kung ang kanilang itinuro sa atin kung ang batas na gagawin nila yung batas na naaayon sa batas ng Diyos o sa batas ng simbahan. Pero kung ang gobyerno gagawa ng isang batas na kukontra sa batas ng Diyos, ano ang sinabi dyan sa Acts chapter 5 verse 29? Babasahin ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Basahin ninyo ang nakasulat sa Acts o Buhat, Kapitulo 5, versikulo 29. It's better to obey God rather than men. Kung ang batas ng tao o ang batas ng ating gobyerno o gobyerno ng tao sasalungat sa batas ng Diyos, sino ang ating papaniwalaan? Siyempre ang Diyos. Mas paniwalaan natin ng Diyos kaysa tao. Kasi ang tao, magkakamali, di ba? Kaya ang programa o palatuntunan ni Veritas, ako'y nangangampanya na doon tayo papabor sa mga tao na ang ibinoto ay yung naaayon sa turo ng simbahan o turo ng Diyos. Hindi ko kailangan pang sabihin kung sino-sino sila. Bawal kasi. Gayon na ang mag-exert ng effort. Alamin niyo kung sino-sino sila. So, ang kampanya natin, iboboto mga politiko na may takot sa Diyos. Yung nakikinig sa turo ng simbahan about morality. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi naman natin sinabi na mga kaparian natin hindi magkamali. Kung pag-usapan natin ang personal na buhay nila, ang kanilang pagkatao, maaring ang mga pari natin magkakamali o magkakasala. Halimbawa, ang ating obispo magtuturo ng isang turo na galing lang sa kanyang sarili. Maaring magkakamali ang obispo natin yan kung magtuturo siya na galing lang sa kanyang sarili. At magkasala rin ang ating mga kaparian sa personal na buhay nila. Pero kung ang ating mga obispo, Santo Papa, Kardinal, mga kaparian, magtuturo ng isang turo na opisyal, na guided by the Holy Spirit, na opisyal na turo ng ating simbahan about faith and morals, hindi sila magkakamali. Ibig kong sabihin, kung nag-anti-RH bill tayo, hindi dahil yun ang turo ng pare o turo ng obispo. Nag-anti-RH bill tayo dahil yun ang turo ng ating simbahan. Pag sinabing simbahan, collective yan eh. Opisyal na turo ng simbahan yan. Hindi yan turo ng isang pare lang, isang obispo lang, isang Santo Papa lang, isang kardinal lang. Hindi. Dahil kung isa-isahin natin ang ating mga kaparian, malamang hindi sila magkapareho. Siguro sa personal, may mga pare siguro na pro-RH bill, pero hindi lang lumanta dahil takot sila. So maaring sa personal na paniniwala, maaring hindi magkapareho ang ating mga obispo, mga kaparian natin. Siguro may pro-RH sa kanila pero hindi lang nagsasabi dahil takot sila, dahil baka ma-excommunicate sila sa ating simbahan. Dahil mga pare sila kasi.
Oh. So, pag sinabing opisyal na turo ng simbahan, talagang against talaga sa contraception. Wala namang turo sa Biblia na isa sa pamamaraan sa pagplano ng pamilya yung contraception. Hindi ganon. Ang pamamaraan lang kung mag-control tayo, kung hindi kaya, yung puasa lang, yung abstinence. Yun lang ang turo ng simbahan. Noon pa, kahit na yung original na mga protestante like Martin Luther, John Calvin, John Wesley, yung mga taong yan, original na protestante dahil sila ang sinabi nating prime movers ng Protestantism. Kung suriin natin, alamin natin sa history kung ano ang stand nila about contraception, talagang nagkakaisa sila na masama o kasalanan ang contraception sa pagplano ng pamilya. Basahin niyo sa history na si Martin Luther, John Wesley, John Calvin, mga protestante na nauuna. Hindi nila kinokontra. Nag-a-agree sila sa turo ng simbahan na noon pa ipinaglaban na niya na ang paggamit ng kontrasepsyon sa pagplano ng pamilya ay talagang kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Pero bakit nabago ang isip ng mga protestante natin ngayon? Alam ba ninyo kung kailan nagsisimula na binago ng ilang mga protestante natin ang turo na yan? Alamin nyo sa history, mga kaibigan, 1930 lang. Yung grupo ng mga Anglican, sila ang una ang nag-iba. Binago nila ang turo ng Christianity na original. Na noon nagkakaisa, kahit na protestante, katoliko, nagkakaisa na kasalanan talaga ang paggamit ng kontrasepsyon sa pagplano ng pamilya, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit binago sa Anglican Church noong 1930? Dahil pinakinggan ang gusto ng tao. Yun kasi ang social pressure sa panahon na yun, 1930. Binago ng simbahang Anglikano, nakinig sa gusto ng tao. At ang mga relihiyon naman ngayon, yung iba, nakinig rin. Sumali rin. Kaya merong mga religion ngayon na pro-RH bill dahil binago kasi nila eh. Kaya ang mga tao nalilito. Nalilito sila. Hindi nila alam sino bang paniwalaan natin ngayon. Ano bang relihiyon doon nagsasabi ng totoo? Kaya magsuri kayo kung sino sa mga relihiyon ngayon ang nagsasabi ng totoo na hindi binago ang original na turo, mga kaibigan, ng Christianity. Kaya binasa ko ang Isaiah 5:20, mga kaibigan at mga kapatid, sa pagsimula sa ating programa ngayon. Dahil nakasulat na yan na beware. Magbantay kayo. Dahil darating ang panahon na merong mga tao babaguhin nila ang turo. Yung tama gawin nilang mali at ang mali naman gawin nilang tama. Noon pa, ang paggamit ng kontrasepsyon sa pagplano ng pamilya, mali na yon pero ginawa nilang tama. O anong mga relihiyon ngayon ang naggawa ng tama sa mali, mga kaibigan at mga kapatid? Mga kaibigan at mga kapatid, nakalulungkot dahil wala na naman tayong oras. Pero sa susunod na linggo, kung payagan pa ng Diyos na mapatuloy ang palatuntunan natin, pagpatuloy natin na pag-usapan ito, no? Dahil talagang kung mapasa na ang siguro napirmahan naman siguro ng ating presidente dahil nanalo kasi ang RH bill. Sabi niya before Christmas mag-sign na daw siya. So lamang batas na ang RH bill talaga. So pwede na tayong parusahan ng bilangguan kung magtuturo tayo dito sa programa natin na against tayo sa batas na yan. So mga kaibigan, wala na tayong oras hanggang sa susunod na programa natin o sa susunod na linggo.
Ito ang kapatid ninyo, kapatid na Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Merry Christmas! Mayong pagsaulog sa Bisaya pa. Magandang pag-celebrate ninyo sa kaarawan ng ating Panginoon. Merry Christmas to you all and Happy New Year, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Shop, look, and win raffle promo at Pro